Lagi ko naman po sinasabi, tuwing magtatalakay tayo, hindi po mawawala dyan yung mga magagandang ginagawa ng administrasyon ni PBBM mga kababayan at yung mga natatrabaho ng mga miyembro ng gabinete ng ating mahal na presidente. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito po sa mga nakita po nating balita galing po sa Bagong Pilipinas. Dahil ayon po dito mga kababayan, eto daw pong si PBBM ay naglabas ng utos about po dito sa zero balance billing para daw po sa mga biktima ng Mindanao earthquake mga kababayan. So ibig sabihin hanggang ngayon ay tinututukan pa rin ng ating mahal na presidente yung mga kababayan Pilipino po natin dyan na apektado po talaga ng kalamidad. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, tuloy pa natin, yan, no hospital bills, PBBM nag-utos ng zero billing sa Mindanao quake victims mga kababayan or yung biktima ng lindol dyan po sa Mindanao. Sabi pa dito, ayon daw po sa DOH, tiniyak na zero balance billing ang mga Mindanao ng earthquake patient mga kababayan or yung biktima ng lindol. Sabi pa dito, libreng pagpapagamot, guaranteed, PBBM pushes or itinutulak itong zero balance billing dyan daw po mga kababayan sa Mindanao. So ngayon sabi pa dito, sagot ng gobyerno ni PBBM yung zero hospital bills for Mindanao quake victims mga kababayan. So ibig sabihin hanggang ngayon ay tinututukan pa rin ng ating mahal na presidente at hindi niya iniiwanan yung mga kababayan po natin na apektado ng kalamidad dyan po sa Mindanao. At hindi lamang po yan mga kababayan, meron ding ibang ginagawang trabaho ang administrasyon ni PBBM at isa na po dyan yung pagsisigurado na maayos yung kalagayan ng mga kababayan po nating magsasaka, especially mga kababayan dyan po sa Antique. Dahil sabi po dito, direktang kita para sa mga magsasaka. Lumalakas ang kabuhayan ng mga producer sa Antique sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo kung saan direktang naiibenta ang kanilang mga ani sa publiko nang walang middleman alinsunod sa mga layunin ni PBBM na suportahan ang sektor ng agrikultura mga kababayan. Sabi pa dito, kadiwa ng Pangulo biyaya sa mga magsasaka. Sa pagdiriwang ng ika-128 na araw ng kalayaan, pinangunahan ng kadiwa ng Pangulo ang mas direktang ugnayan ng mga magsasaka at mamimili sa Antique habang patuloy na isinusulong ng administrasyon ni PBBM ang abot kayang pagkain at mas mataas na kita para sa mga lokal na produksyon. So sabi pa dito mga kababayan, abot kayang pagkain para po sa lahat. Kung makikita nyo, yung mga kababayan natin magsasaka, naiibenta po nila yung mga ani po nila dito po sa kadiwa at kumikita po sila mga kababayan ng mas maayos dahil nga sa programang ito ng gobyerno ni PBBM. So tuloy pa natin. Ayan o. PBBM tulong sa producer at mamimili. Sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo, nagkaroon ng mas malawak na oportunidad ang mga lokal na producer sa Antique na maibenta ang kanilang mga produktong ang kanilang mga produkto habang nakikinabang ang publiko sa mas mababang presyo ng mga pangunahing bilihin. So yan po yung isa sa mga talagang pinakatinututukan ng administrasyon ni PBBM na kung saan talagang dito makikita natin na ang pinakatinatangkilik talaga dapat na mga kababayang Pilipino po natin ay yung sariling atin. At dahil po dito sa kadiwa ng ating mahal na presidente, mas natatangkilik ng mga kababayang Pilipino po natin dito sa Antique yung talagang atin mga kababayan at nagkakaroon ng kita dyan yung mga kababayan po nating magsasaka. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa pa sa pinakatinututukan ng ating mahal na presidente ay yun pong pagbibigay ng pag-asa sa mga kababayang Pilipino po natin dyan naman po sa Ilocos mga kababayan. Dahil sabi po dito sa Bagong Pilipinas, puhunan para umangat. Mahigit 3.1 million livelihood assistant ang ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ng Ilocos Norte. Layunin nitong matulungan silang makapagsimula
o makapagpalago ng kanilang kabuhayan habang inaasahang magbibigay ito ng mas matatag na pinagkukunan ng kita para sa kanilang mga pamilya. So ibig sabihin mga kababayan, naglaan ang gobyerno ni PBBM ng 3.1 million livelihood assistant sa mga kababayang Pilipino po natin na benepisyaryo dyan po sa Ilocos Norte. So hindi po talaga pinababayaan ng gobyerno ni PBBM yung mga kababayang Pilipino po natin saan man sulok ng mundo. So sabi pa dito, tuloy pa natin. Pangmatagalang suporta, hindi lamang pansamantalang tulong ang layunin ng programang ito, nakatuon ito sa pagbibigay ng mga kagamitang magagamit sa pangmatagalang kabuhayan. Tinutulungan ito ang mga benepisyaryo na maging mas produktibo at self-sufficient mga kababayan. Sabi pa dito, PBBM tulong kabuhayan. Patuloy na pinapalawak ng pamahalaan ang mga oportunidad para sa disenteng trabaho at sustainable na livelihood. Binibigyang suporta ang iba't ibang sektor upang magkaroon ng mas maraming pagkakataong kumita. Bahagi ito ng layunin na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Ilocos Norte mga kababayan. Biruin nyo, ganyan po kabait ang ating mahal na presidente sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga, eto hindi ko maintindihan yung mga didishit kung bakit pinupunterian nila si PBBM at binabatikos nila ng sobra-sobra. Nagtatrabaho ng maayos yung mama para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na nangangailangan talaga ng tulong at gabay ng ating gobyerno. Sabi pa dito, mas maunlad na bukas. Patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga benepisyaryo upang makamit ang mas magandang kinabukasan. Hinihikayat ang mga tumatanggap ng tulong na paunlarin ang kanilang proyekto sa pamamagitan nito. Mas maraming pamilya ang magkakaroon mga kababayan ng oportunidad na umangat sa buhay at hindi lamang po mga kababayan pagbibigay ng oportunidad at pagbibigay ng pangkabuhayan ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM. Ang isa rin po dyan mga kababayan sa talagang pinagtutuunan ng oras at panahon ng ating pamahalaan ay yung pagbibigay ng trabaho sa mga kababayang Pilipino po natin na nangangailangan talaga ng trabaho. Dahil ayon po dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, 4,400 na Pinoy ang hired on the spot sa Independence Day job ng first ng DOLE mga kababayan. So ibig sabihin, 4,400 na mga kababayang Pilipino po natin ang nagkaroon ng trabaho dahil po dito mga kababayan sa programang ito ng ating gobyerno sa pangunguna po ng ating mahal na presidente at saka po ng DOLE. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, bagong record, nearly 4,500 applicants instant hired sa 128 Independence Day job fairs mga kababayan na isinagawa ng DOLE at ng ating mahal na presidente. So ngayon sabi pa dito, ayan trabaho agad, realness, over 4,400 job seekers, pasok agad sa trabaho noong June 12 mga kababayan. Biruin mo, araw ng Independence Day, pero nakapagbigay ang gobyerno ng maraming trabaho sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, sobra-sobra itong ginagawa ng administrasyon ni PBBM para tulungan talaga yung mga kababayang Pilipino po natin. At bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa po talaga sa pinaka tinutukan din ng ating mahal na presidente ay mabigyan ng maayos na kinabukasan yung mga mag-aaral po natin. At masanay yung mga kabataan, mga kababayan sa modern technology. So sabi po dito, digital learning para sa kinabukasan ng kabataan. Pinapalakas ng administrasyon ni PBBM ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon upang mas maging handa ang mga kabataan sa hamon ng makabagong panahon. Dahil ayaw po ng ating mahal na presidente na mapapag-iwanan yung ating mga estudyante sa pagbago ng panahon mga kababayan. Dahil kung titingnan po talaga natin, kada taon talagang palakas ng palakas mga kababayan at nag-iiba yung teknolohiya at dapat masanay na po tayo sa pagbabago mga kababayan ng panahon. Ano po? So ngayon sabi pa dito, tuloy pa natin. PBBM sinilip ang digital learning sa San Juan. Personal na ininspeksyon ni PBBM ang paggamit ng tablets at modernong teknolohiya
na sa pinaglabanan elementary school upang palakasin ang kalidad ng edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Ano po sabi pa dito? PBBM na mahagi ng tablets sa mga mag-aaral. Libo-libong estudyante ang makikinabang sa mga bagong learning device at mapapalawak ng kanilang access at kaalaman sa makabagong pag-aaral, mga kababayan. Kung dati manumano, ngayon may teknolohiya na. At dapat naman nga talaga, mga kababayan, habang bata pa, yung mga kabataan ay sinasanay na po sa pagbabago ng panahon, mga kababayan, at sa pagbabago ng teknolohiya. Dahil nga habang lumilipas ang bawat taon, talagang patindi ng patindi, mga kababayan, yung lakas ng teknolohiya dito po sa ating bansa. Dati nga walang AI, ngayon may AI na. Di po ba? Ganun po katindi, mga kababayan, ang paglaganap ng teknolohiya dito po sa ating bansa. So sabi pa dito, bagong Pilipinas, mas modernong edukasyon. Patuloy ang pagsulong ng digital learning program upang mabigyan ng makabagong kagamitan at mas magandang oportunidad ang mga mag-aaral sa buong bansa. At yan po talaga yung pangarap ng ating mahal na presidente. So ngayon, kung titingnan po natin, hindi lang sa estudyante nakatuon ng pansin ng ating mahal na presidente, kung hindi, pati po sa mga kababayang Pilipino po natin na nasa mga liblib na lugar. Katulad po nito, mga kababayan, kita nyo yung isa sa pinaka-pinagtutuunan din ng pansin ng ating mahal na presidente ay yung agenda po niya sa food security. Dahil kung titingnan po natin dito po sa Surigao Sur, talagang mas pinalakas, mga kababayan, ni PBBM yung paghahanda at pag-iimbak ng pagkain para po sa mga kababayang Pilipino po natin. Sabi dito, ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain ay mahalagang bahagi ng pagunlad ng bawat pamilya, ng bawat pamayanan, dahil dito patuloy ang pagsisikap ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang maihatid ang kinakailangan tulong sa mga mamamayan. So ngayon, sabi pa dito, Community Food Assistant LGU Gagwait, Surigao Sur, strengthening PBBM food security agenda through expanded rice aid to 1,100 household, mga kababayan. Diyan po sa Surigao Sur, 1,100 na mga kababayang Pilipino po natin na nakatanggap ng tulong ng ating pamahalaan. So sabi pa dito, sa ilalim ng programang pangkaunlaran, patuloy na binibigyan ng prioridad ang food security upang matiyak na walang pamilyang maiiwan. Isa ito sa mahalagang hakbang tungo sa mas matatag at masaganang komunidad, mga kababayan. Sabi pa dito, ang pagpapalawak ng ayuda sa pagkain at patuloy na pagkilos ng pamahalaan upang maprotektahan ang kapakanan ng mga mamamayan. Tinututukan ito ang mga sektor na higit sa nangangailangan ng suporta ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At isa po dyan sa talagang tinutukan ng ating mahal na presidente ay etong Surigao Sur, dahil marami po talaga dyan sa mga kababayang Pilipino po natin ang nangangailangan po talaga ng tulong ng ating gobyerno. Sabi pa dito, ang mahalaga ang pagkakaroon ng mga programang tumutugon sa mga pangangailangan ng pamilyang nangangailangan, lalo na sa panahon ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Layunin nitong mapagaan ang mga gastusin at benepisyaryo at mapalakas ang kanilang kabuhayan. So yan po yung isa, mga kababayan, sa pinakatinututukan talaga ng ating mahal na presidente. Kaya nga, mga kababayan, para sa akin mahirap pabagsakin yung tao na gumagawa ng tama para po sa mga kababayang Pilipino po natin. At yung tao na yun, mga kababayan, ay walang iba kung hindi ang ating mahal na presidente. Kaya nga, kung titingnan nyo, mga kababayan, kung titingnan po ninyo maigi, ang ating mahal na presidente, hindi niya kailangan gumamit ng salita ng Diyos para suportahan ang mga kababayang Pilipino po natin. Ang ating mahal na presidente, kung titingnan nyo, mas inuuna, mga kababayan, na manampalataya ng mas taimtim at hindi yung lantara na katulad ng ginagawa ni Alan Peter Cayetano na masyadong gamit na gamit ang salita ng Diyos para sa pangsariling interes. So ngayon, sabi po dito, mga kababayan, sa nakita nating balita galing po sa Bagong Pilipinas, debosyon na nagbuklod. Muling pinagbuklod ng Our Lady of Guadalupe ang libo-libong debotong Pilipino sa isang makasaysayang pagdiriwang ng pananampalataya.
banal na imahe dumating. Pansamantalang mananatili ang Our Lady of Guadalupe sa Manila Cathedral bilang bahagi ng makasaysayang Philippine Pilgrimage 2026 mga kababayan. Sabi pa dito, tuloy pa natin. PBBM nakikiisa. Nakikibahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdating ng Our Lady of Guadalupe sa Pilipinas bilang pakikiisa sa pananampalataya at debosyon ng mga Pilipino. So yan kita nyo mga kababayan, ang ating mahal na presidente talagang nananampalataya ng mataimtim, hindi ginagamit ang salita ng Diyos para ipang-weaponize sa mga kalaban niya sa politika. Hindi katulad ni Alan Peter Cayetano mga kababayan na masyadong gamit na gamit at ni Sara Duterte na masyadong gamit na gamit ang simbahan para po sa PR. So sabi pa dito, banal na pagdating. Nakibahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa banal na pagdiriwang para salubungin ang Our Lady of Guadalupe sa Pilipinas. At kita nyo naman mga kababayan na talagang naandi dito po ang ating mahal na presidente, nananampalataya at nananalangin. At alam naman po natin mga kababayan na sa kanya mga panalangin ang laging pangunahin niyang iniisip ay walang iba kung hindi yung mga kababayang Pilipino po natin. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin. Ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na hinimay po natin. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dito mga kababayan.